Life After Prison. By Silencio, Kabanata 241. Namula ang mukha ni Sheila at sinabi kay Severin. Paano ito posible? Hindi ito darating hanggang sa susunod na linggo. Huwag kang mambola. Pagkatapos noon, iinom na sana siya ng malamig na kape. Nakita ito ni Severin at mabilis na hinugot ang kanyang straw. Seryoso ako. Wala pang 10 minuto ay darating na ito. Kung wala kang sanitary napkin, mas mabuting bumili ka na. Kalokohan. Anong problema mo? Alam kong niligtas mo lang ako, pero hindi ka dapat magsalita ng kalokohan kung hindi, magagalit talaga ako sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung kailan ako magkakaregla? Napamulat ng mata si Sheila at sinabing, akin na. Ibalik mo sa akin ang straw ko. Walang magawa si Severin at ibinalik ang straw. Isa akong miracle doctor. Wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala sa akin. Hindi mapakali si Sheila kay Severin. Tumalikod na siya at aalis na. Makalipas ang ilang hakbang, sumimangot siya at nakakatakot ang mukha niya. Nako, hindi, nako, hindi. Dito pa ba talaga? Teka. Tulungan mo ako, pakiusap. May pampublikong palikuran doon. Pwede bang bumili ka ng sanitary napkin para sa akin? Pakiusap. Hihintayin kita sa palikuran. Napahawak si Sheila sa tiyan at ibinigay kay Severin ang malamig na kape bago tumakbo patungo sa pampublikong palikuran. Ako. Nakaramdam ng desperasyon at hindi makapagsalita si Severin habang hawak ang 2 tasa ng kape sa kanyang kamay. Lalaki ako at talagang pinabili niya ako ng mga sanitary napkin para sa kanya. Sa kabila noon ay nasa palikuran na si Sheila. Kung hindi siya nito tinulungan, maaari lamang siyang manatili sa banyo bago aktwal na makahanap ng ibang tutulong. Arg! Wala talaga akong masabi. Paano siya makakalabas nang hindi naglalagay ng sanitary napkin sa kanyang bag? Sabi ni Severin sa sarili habang nagngangalit ang mga ngipin. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang magtungo sa malapit na supermarket. Matapos maglakad ng ilang ikot, sa wakas ay walang tao sa pasilyo ng sanitary napkin. Mabilis siyang kumuha ng 2 pack at tumakbo papunta sa cashier para ibigay sa cashier ang bayad. Ang cashier ay isang medyo may edad na babae. Binigyan niya ng kakaibang tingin si Severin bago nag-impake ng 2 pakete ng sanitary napkin sa bag para ipasa kay Severin. Mabuti na lang at inilagay sila ng cashier sa isang itim na plastic bag para mabawasan ang kahihiyang naramdaman ni Severin. Binayaran niya ang mga ito at dinala ang bag sa pampublikong palikuran. Nang nasa pasukan na siya, may nakasalubong siyang problema. Paano nakapasok ang isang lalaki sa silid ng mga babae? Ayaw niyang tinatawag siyang malazwa. Maya-maya ay may napansin siyang babaeng naglalakad at parang papasok sa pampublikong palikuran. Pwede mo ba akong tulungan? Nasa loob ang kasintahan ko at kailangan niya ito. Maaari mo bang ipasa ito sa kanya kapag pumasok ka? Awkward na lumapit si Severin sa babae at naghanap ng dahilan. Gayunpaman, tumingin ang babae kay Severin at nagtanong. Bakit kita tutulungan? Hindi nakaimik si Severin. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng $15 para sa babae. Maaari mo ba akong tulungan ngayon? Oo naman. Natuwa ang babae at tinanggap ang pera at ang plastic bag. Tiningnan niya ang plastic bag at sinabing, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ito sa kanya. Pagkatapos noon, pumasok siya sa banyo. Gumaan ang loob ni Severin at hindi makapagdesisyon kung iiyak ba siya o matatawa. Hindi niya akalain na darating ang araw na kailangan niyang pumunta sa supermarket para bumili ng sanitary napkin. Sa kabutihang palad ay hindi ito malalaman ng kanyang mga alagad. Kung hindi, maiisip niya kung gaano siya kahirap pagtawanan ng mga ito. Life After Prison, Kabanata 242. Nang umiinom si Severin ng kanyang kape, nakasimangot siya. Nakalimutan kong sabihin sa babae na para kay Sheila yon. Pumasok ang babae sa banyo at hindi alam kung kanino niya ito ibibigay. Sigaw niya. Hiniling sa akin ng kasintahan mo na ipasa ko sa iyo itong mga sanitary napkin. Nasaan ka, kasintahan? Narinig ito ni Sheila at napakunot ang noo niya. Sa kabila nito, mabilis niyang sinagot. Dito. Nandito ako.
Salamat. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang lumabas ng palikuran si Sheila. Nang makitang naghihintay pa rin si Severin sa kanya sa labas, kinagat niya ang kanyang labi at nakaramdam ng saya. Sinabi niya, maraming salamat. Kung hindi mo ako tinulungan, wala akong ideya kung ano ang gagawin ko. Nakita ko ang mukha mo at napansin kong malapit na ang buwan ng dalaw mo. Natitiyak kong darating ito sa loob ng 10 minuto ngunit hindi ko alam na magiging ganoon kabilis. Sabi ni Severin. Wow! Magaling ka. Tumingin sa kanya si Sheila at nagtanong. Miracle doctor ka ba talaga? Malalaman mo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa aking mukha. Sobrang nakakamangha. Hanga talaga ako sa'yo. Pagkatapos noon, sabi niya. Dahil 2 beses mo na akong tinulungan, sa tingin ko magkaibigan na tayo ngayon, di ba? Nagulat si Severin nang hawakan ni Sheila ang braso niya. Isinuot niya ang kanyang bantay at tumingin sa kanya. Anong gusto mo? Wala. Magpalitan tayo ng mga numero ng telepono sa isa't isa. Maaari mo akong tawagan kapag kailangan mo ang aking tulong. Tiyak na tutulungan kita. Napangiti si Sheila at inisip kung ito ba ay isang paylay na paraan para humingi ng numero ng telepono ng isang tao. Pakiulit nga. Pero naniniwala akong hindi ko kakailanganin ang tulong mo. Nakangiting sabi ni Severin. Bitawan mo ako. Hindi maganda kung nakikita ng ibang tao na sobrang malapit tayo. Hindi nararapat. Ako. Hindi nakaimik si Sheila. Ako ang batang miss ng Ballards. Hindi ka ba dapat na maging masaya na may isang magandang babae na may makatarungang balat at mahabang binti na humahawak sa iyong braso? Ang lakas ng loob mong magreklamo tungkol dito. Saway ni Severin. Ako ay humihingi ng paumanhin, may asawa ako. Pakiusap bitiwan mo ako. Hindi niya inaasahan ang susunod na gagawin ni Sheila. Sa halip na bitawan ang sinabi sa kanya, nagpa siya siyang huwag pansinin at ginamit ang 2 kamay upang pumulupot sa braso ni Severin. Hindi kita bibitawan kung hindi mo binigay ang numero ng iyong telepono. At sisigaw ako na sinusubukan mong halayin ako. Pagkatapos noon, tumingin siya sa ibaba at napagtantong hinawakan ng braso ni Severin ang kanyang boobs. Sa kabila noon, nagngangalit siya at ayaw bumitaw. Namumula ang mukha niya at nagkunwari siyang hindi niya alam. Naramdaman ni Severin ang mahinang paghawak sa kanyang braso. Tumingin siya at nakaramdam ng sobrang awkward. Iyon ay nagtaas siya ng puting bandila. Sige. Pinapangako kong ibibigay ko sa'yo ang numero ng telepono ko. Pwede bang bitawan mo na? Napaka hindi nararapat. Nakuha ni Sheila ang gusto niya at binitawan si Severin. Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono ngayon. Hawak pa rin ni Severin ang 2 tasa ng malamig na kape. Ngumiti siya, pasensya ka na. Pero walang laman ang mga kamay ko. Hindi ko nadala ang telepono ko. Sa susunod. Kung magkita tayong muli sa susunod, ibibigay ko sa iyo ang aking numero ng telepono. Kaagad pagkatapos noon, tumakbo siya ng mabilis, nawala sa paningin ni Sheila. Tinadyakan ni Sheila ang kanyang mga paa at tuluyang nabaliw nang makitang tumakas si Severin na parang leopardo. Life After Prison, Kabanata 243. Kalokohan. Napakaganda ko ngunit talagang tinanggihan niya ako. Hiyang-hiya ako na hindi man lang ako nakakuha ng kanyang numero ng telepono. Galit na galit si Sheila. Kung alam ito ng kanyang mga kaibigan, pagtatawanan siya ng mga ito ng husto. Siya ay kung tutusin ay isang binibini na hinahabol ng maraming mayayamang bata. Hindi lang siya maganda at bata, pero sobrang yaman din niya. Gayunpaman, talagang tinanggihan siya ni Severin ngayon. Pinadyak niya ang kanyang mga paa at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibitawan. Hahanapin kita. Hindi ako naniniwalang may lalaking hindi naaakit sa akin. Inubos ni Severin ang 1 tasa ng kape at ipinagpatuloy ang pag-inom ng pangalawang tasa. Sa sobrang dami ng 2 tasa ng kape na iyon ay nabusog siya. Medyo boring kapag hindi na kailangang pumasok sa trabaho. Napabuntong hininga si Severin. Sinabi ng matandang wako na kailangan kong pupunta sa Draco Deus Isle sa ika-15 ng Agosto. May 20 araw pa bago dumating ang araw na iyon. Nang naiinip na si Severin,
Tinawagan siya ni Larry mula sa Draco Hall at hiniling na magkita kami sa isang restaurant. Bago pa man niya ito nalaman, nakarating na siya sa restaurant. Sa tulong ng isang waiter, pumasok siya sa isang silid na nireseba ni Larry. Mr. Severin. Tumayo sina Larry at Blade para salubungin nang makita nilang pumasok si Severin sa kwarto. Ngumiti si Severin at umupo sa isang upuan. Tanong niya, "Anong meron?" Tumanggaw si Larry. "Supreme Leader, medyo nag-aalala kami. Lumawak ang Draco Hall dahil kinuha natin ang Cedar Gang. Hindi kami natatakot sa Emerald Cloud Gang. Sila dapat ang matakot sa atin. At natuklasan ng ating mga tauhan na ang isang tao mula sa Emerald Cloud Gang ay aktwal na nakikipag-ugnayan sa isang tao mula sa Brookbourne Mansion. Kaya, ipinaliwanag nito kung bakit nag-aalala si Larry." Sabi ni Severin. "Natatakot ka bang makikipagtulungan ang Emerald Cloud Gang sa Brookbourne Mansion para labanan ka?" Umanggaw si Larry. "Tama ka. Ang ating pagpapalawak ay nagbanta sa Brookbourne Mansion. Sila ang pinakamalaking puwersa sa lungsod. Bagamat wala silang pakialam sa puwersa sa underground at sa ilang bagay sa pagitan ng pamilya ng nakatataas na klase, medyo nag-aalala pa rin ako." Ngumiti ng mahina si Severin. "Huwag kang mag-alala. Ang natitira ay patas na laban. Kung maglakas loob silang tignan ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan ko kayo. Pero kung iiwan nila tayo, wala tayong dapat gawin sa kanila." Pagkatapos noon, may naisip si Severin at nagtanong. "Oh, mayroong 12 bulwagan sa ilalim ng Draco Deus Temple at ipinangalan ang mga ito sa 12 Oriental Zodiac. Maaari bang magtanong tungkol sa lokasyon ng mga bulwagan na iyon? Gusto ko silang puntahan." Naintindihan naman ni Larry at sinabing, "Wala talaga akong alam sa mga hall na iyon. Alam ko ang tungkol sa Moss Hall. Matatagpuan ito sa kalapit na lungsod, Riversen. Halos hindi kami nakakasalamuha o nakakausap. Pero balita ko hindi sila maganda doon." Tumanggaw si Severin. "Sige. Pagkatapos ay tulungan mo akong malaman kung nasaan ang iba pang mga bulwagan. Tawagan mo ako kung may mahanap ka. Pupunta ako sa Riversen kapag libre ako sa loob ng ilang araw para makita kung ano ang sitwasyon sa Moss Hall." Tuwang-tuwa si Larry. Kung alam ng Moss Hall na pupunta ka, matutuwa sila. Sa lahat ng mga taon na ito, narinig lamang nila ang tungkol sa pinakamataas na pinuno at alam kung ano ang hitsura ng Draco Deus Ring. Ngunit hindi rin nila nakikita ang Supreme Leader. Saglit na nagkwentuhan sina Larry at Severin. Noong gabi na, tuluyan na silang umalis sa restaurant. Si Severin ay mag-isa na maglalakad pabalik. Nang nasa kalagitnaan na siya ng bahay, isang lalaking naka-sunglasses ang mabilis na humakbang papunta sa kanya. Normal ang itsura ng lalaki pero ramdam ni Severin ang mahinang nakamamatay na aura mula sa lalaki. Karaniwan ang isang tao ay hindi magbibigay ng ganoong aura. Tanging ang mga pumatay ng marami ang makakasakop dito. Kaya, inilagay ni Severin ang kanyang bantay nang maramdaman niya ang nakamamatay na aura mula sa lalaking iyon. Nilampasan ng lalaki si Severin. Nang nasa likod na siya ni Severin, nakipagkamay siya at may isang punyal na dumulas sa manggas niya. Hinawakan niya ito at diretsong sinaksak sa likod ni Severin. Kinagat ng lalaki ang kanyang mga labi. Hindi naging madali ang maging isang 2-star assassin. Kailangan mong kumpletuhin ang 50 misyon ng pagpatay upang magawa ang ranggo. Life After Prison, Kabanata 244. Sa makatuwid, ang 2-star assassin ay isang makapangyarihang tao. Naniniwala siya na ito ay isang piraso ng cake upang patayin si Severin nang si Severin ay hindi nakabantay. Gayunpaman, minamaliit niya si Severin. Nang matutusok na sana ng punyal ang likod ni Severin, ginamit ni Severin ang likod ng kanyang kamay para hawakan ng mahigpit ang kamay ng assassin. Napasigaw ang assassin sa sakit nang mangyari iyon. Nalaglag ang punyal sa sahig. Kahit ang isang profesional na assassin na tulad niya ay hindi nakayanan ang sakit noong malapit nang mabali ang buto. Bang! Sinundan ito ng sipa ni Severin. Sinipa niya ng malakas ang assassin kaya napahiga sa sahig ang assassin na may dugong umaagos sa bibig nito. Lumapit si Severin at ginamit ang kanyang paa sa pagtapak sa dibdib ng assassin. "Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo?" Ngumuso ang assassin.
Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang dila at nagpakamatay. Napaka-propesyonal. Tiningnan ni Severin ang patay na asasin na may desperasyon na para bang inaasahan niya ang kahihinatnan. Malamig siyang ngumiti at naglakad palayo. Sa mismong araw na iyon, may nakadiscover sa bangkay. Pagkatapos ng ilang investigasyon, lumabas na isa itong asasin na pumatay ng maraming tao. Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Edward. Mr. Edward, mayroon akong masamang balita. Nabigo ang misyon. Nabigo ang 2 stars assassin. Ang mensahe ay galing sa bodyguard ni Edward. Kalokohan. Gaano ba kalakas ang isang 2-star assassin? Nagalit si Edward na parang may gustong pag-alitan. Ilang sandali pa, tumawag siya at hiniling sina Jada, Easton, at Lucy na magkita. Bagamat hindi masaya si Easton kay Edward, alam niyang hindi niya kayang saktan si Edward. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang kawalang kasiyahan. Muli, pumunta siya sa tagpuan at umupo. Agad na tanong niya sabay ngiti. Mr. Edward, bakit mo kami pinatawag para makipagkita sa iyo? May magandang balita ka ba sa amin? Malamig na sagot ni Edward. Sinabi ko na sa iyo. Kakailanganin ng isang 3-star assassin para patayin si Severin. Gusto ninyong makatipid ng pera at kumuha ng 2 stars assassin. Nabigo ang misyon. Pinatay ni Severin ang assassin. Hindi pwede. Naduraj ang puso ni Easton. Siya at si Jada ay gumastos ng $300,000 bawat isa upang upahan ang assassin. Napaisip siya saglit at nagtanong. Mr. Edward, dahil nabigo ang misyon, ibabalik ba ng mamamatay tao na organisasyon ang pera namin? Umiling si Edward. Patay na ang lalaki nila. Paano sila makakapagsauli ng ibinayad? Pero sabi mo, gagastos ng $3 milyong ang pag-hire ng isang 3-star assassin. Masyadong mahal. Kumunat ang noo ni Easton. Malaki ang halagang iyon para sa kanyang pamilya. Kahit na hatiin niya ito kay Jada, kailangan niyang maglabas ng $1 milyong sa kanyang sarili. Life After Prison, Kabanata 245. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Jada. Hindi natin dapat isipin ang pag-iipon ng pera. Kumuha tayo ng 2 stars assassin dahil gusto nating makatipid. Tumingin ngayon. Ginastos na natin ang pera at buhay pa rin si Severin. Naalala niya kung paano siya sinampal sa mukha at pinaluhod siya at humingi ng tawad. Kinain ng galit ang kanyang puso at gustong-gusto niyang patayin si Severin. Oo. Tama si Miss Jada. Hindi ka dapat mag-ipon ng pera kapag gusto mong kumuha ng assassin. Kung hindi, ito ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng pera. Tumanggaw si Edward at sinabing, mayroon akong magandang balita para sa inyo. Nagkakaroon ng ika-10 taong anibersaryo ang mamamatay tao na organisasyon. Kaya, pagkatapos ng diskwento, maaari kang kumuha ng isang 4 stars assassin sa halaga ng 3 stars assassin. Seryoso. Agad na nakaramdam ng sigla si Easton. Kung iyon ang kaso, ito ay medyo makatwiran at abot kaya. Oo, sa $3 milyong maaari ka nang umarkila ng 4-star assassin. Sulit ito. Kaya bakit hindi na lang tayo kumuha ng 4-star assassin sa pagkakataong ito? Muling pangungumbinsi ni Edward. Natatakot siya na hindi sumang-ayon sa kanya sina Easton at Jada. Idinagdag niya. Ano naman dito? Ang pagkain na ito ay nasa akin. Hatiin ninyong dalawa ang $3 milyong para kunin ang assassin. Kumunat ang noo ni Jada. Medyo nagdududa siya kung nakakuha ng pera si Edward sa proseso. Sa lahat ng ito, si Edward ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa mamamatay tao na organisasyon. Walang alam sina Jada at Easton at inilipat ang halagang sinabi ni Edward sa kanila. Sino ang nakakaalam kung magkano talaga ang gastos sa pagkuha ng isang assassin? Gayunpaman, si Edward ay mula sa isang second-tier upper-class na pamilya. Hindi naman naglakas loob na saktan siya ni Jada at natural, nahihiya siyang magtanong. Natatakot siya na baka makaramdam siya ng hindi kasiya siya kay Edward kapag nagtanong siya. $1 milyong. Si Easton ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay nagtatampo. Malaking pera iyon para sa kanya. Higit sa lahat,
Hindi pumayag ang kanyang ama na makipaglaban kay Severin dahil takot ang kanyang ama kay Severin. Kung gusto niyang gumamit ng ganoon kalaking pera, ang tanging paraan ay ang paggamit ng pera mula sa kumpanya ng palihim. Naisip ito ni Jada at sinubukang kumbansihin si Easton. Mr. Easton, pag-isipan mo. Mawawalan ka ba ng daliri kung hindi dahil sa lalaking iyon? Hindi masisira ang kasal mo kung hindi dahil sa kanya. Naabutan ng alaala si Easton. Ang kanyang mga mata ay parang may galit. Tama iyan. Kung patay na si Severin, hindi ako mawawalan ng pagkalalaki. Hindi ko na kailangang magpatingin sa isang espesyalista sa andrologo. At kung hindi dahil kay Severin, hindi sila magiging kaanib ni Edward at hindi naguguluhin si Lucy ni Edward. Mabuti. $1,000,000 ito. Gago siya. Hindi ako naniniwalang hindi kayang patayin ng 4-star assassin si Severin, ang haltak na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Easton ang kanyang kamao at nagpa siya dito. Honey, hindi ba't medyo sobra na? Napakasakit kay Lucy na isipin ang paggastos ng ganoon kalaking pera. Sobra. Hindi malaking pera kung iyon ang kailangan para patayin si Severin. Galit na sabi ni Easton. Hahaha. Magaling. Buti na lang at ganyan ang determinasyon mo. Tumawa ng malakas si Edward. Alam mo bang ang 4-star assassin ay isang elite fighter sa Grandmaster level? Alam mo ba kung ano ang Grandmaster? Ang level na kinukuha ng pamilya ko para maging guardian namin. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa si Severin na mabuhay? Nagpalitan ng tingin sina Jada at Easton. Baka sa mukha nila ang saya.